Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Umuwi sina Lucas, Liam, at Daisy sa kani-kanilang mga bahay matapos nila akong iwan sa sitwasyong ito. Nakakaramdam ako ng matinding pagkakasala, ngunit kasabay nito ay may kaba rin akong makipag-usap kay Maya ngayon. Pagtingin ko sa kanya, napansin kong sumisinghot siya at punang luha ang kanyang mga mata. Agad akong lumapit sa kanya at umupo sa kama sa tabi niya. Ano nang nangyari? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa iyo? Saan masakit? Sandali, tatawagan ko si Liam. Hindi pa siguro siya nakakalayo, sabi ko habang kinukuha ang aking telepono upang tawagan si Liam. Huwag! Sigaw ni Maya. Ano? Nagtataka kong tanong. Ibig kong sabihin. Huwag mo siyang tawagan. Ayos lang ako. Doon ako bahagyang nakahinga ng maluwag. Kung ganoon, ano ang problema? Bakit ka umiiyak? Tanong ko muli. Hindi ako ganito. Hindi ko alam kung bakit ako nag-react ng ganoon. Hindi ako yung tipo ng taong nagtatanim ng sama ng loob ng matagal. Pasensya na sa pagsigaw ko sa iyo at sa mga masasakit na salitang nasabi ko. Patawad talaga, sabi niya habang lalo pang umiiyak. Makinig ka. Wala kang kasalanan. Ako ang may pagkakamali. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Tama na ang pag-iyak. Gabi na, dapat ka nang matulog. Pag-uusapan natin ito kapag maayos ka na, sabi ko, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Maya, tigilan mo na ang pag-iyak. Wala kang ginawang mali. Kahit sino sa kalagayan mo ay ganoon din ang magiging reaksyon o mas malala pa. Hayaan muna natin ito. Aayusin natin kapag handa ka na. Matulog ka na. Bukas pupunta ka pa sa bahay ni Lucas. Sa sandaling maalala kong dadalhin siya ni Lucas bukas, may matinding lungkot na sumiksik sa aking puso. Ayaw ko siyang umalis. Gusto ko siyang manatili malapit sa akin. Gusto kong maging komportable siya sa piling ko. Ngunit sa lahat ng nangyari ngayon, marahil kailangan niyang lumayo sa akin. Mas mapapabuti siya kung ganoon. Gusto mo na akong paalisin, hindi ba? Tanong niya, habang ang kanyang mga matang puno ng luha ay tila humihingi ng sagot. Gusto ko mang magsalita, wala akong karapatan. Si Lucas ang nagpasya na kukunin kanya bukas. At marahil, makakabuti rin iyon sa iyo. Hindi ka komportable rito. Mas gagaling ka kung kasama mo sina Dan at Lucas. Tiningnan niya ako nang may hindi ko mabasang emosyon. Inayos ko ang mga unan sa likod niya at tinakpan siya ng kumot. Magandang gabi, Maya. Mahina lamang siyang umimik bilang tugon. Lumapit ako sa sopa at kinuha ang aking laptop. Kailangan kong magtrabaho. Nahihirapan na si Lucas sa pagsabay ng trabaho namin, kaya nagpasya akong magtrabaho sa gabi. Ngunit bukas, hindi na iyon kakailanganin. Nalungkot ako sa ideyang hindi ko na siya makikita araw-araw. Umupo ako at nagsimulang magtrabaho. Dapat matulog ka na. Gabi na, sabi ng isang tinig. Si Maya iyon. Bakit gising ka pa? Ayos ka lang ba? O hindi ka komportable na kasama ako rito? May sinabi ba akong ganoon? Umiling ako. Napakahilig mong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako nasasaktan at hindi rin ako nailang. Hindi lang ako makatulog dahil nakatulog ako kanina. Sinabihan lang kita na matulog ka na. Nagulat ako sa narinig ko. Hindi siya naiilang sa akin. Nag-aalala pa siya sa akin. Pinabayaan ko ang trabaho ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ako nakapagtrabaho kanina dahil kailangan mo ng kasama. Akala ko natutulog ka na kaya nagtrabaho ako ngayon. Ginoong Garcia, hindi ako 5 taong gulang na bata. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Kung may kailangan ako, tatawagin kita. Matulog ka na. Pagod ka na rin, sabi niya. Maaari naman akong matulog bukas. Hayaan mo muna akong alagaan ka ngayong gabi. Hindi ko alam kung makikita pa kita ng ganito pagkatapos.
Muli niya akong tiningnan ng may kakaibang emosyon. Sa loob ng 1 linggo, may naunawaan ako. Hindi lang ito tungkol sa pagkakasala. May nararamdaman na ako para sa kanya. Hindi ito pisikal, kundi emosyonal. Gusto ko siya. Umiti ako sa sarili ko. Bakit ka nakangiti? Tanong niya. Wala lang. May naisip lang ako. Lumapit ako sa kanya. Bahagya siyang umatras. Huwag kang matakot. Hindi na kita sasaktan kailanman. Alam ko naman iyon. Pero hindi madaling kalimutan. May takot pa rin. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang kamay. Patawad. Sa lahat ng ginawa ko, sabi ko. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang galit, ang pagkakamali at ang pagtataksil. Alam ko na iyon, sagot niya. Nagulat ako. Nakita ko kayo. Humingi akong muli ng tawad. Hindi ko sasabihing ayos lang. Ngunit kaya kong magpatuloy. Nagpatuloy ang aming pag-uusap. Tungkol kay Daisy, Lucas at Liam. Sa huli, sinabi ko, dapat mo akong parusahan. Umiti siya ng bahagya. Ang parusa mo ay bumalik ka sa dati mong sarili. Hindi ko agad na unawaan. Iwan mo na ang pagkakasala. Gusto ko ng saya, hindi lungkot. Kaya mo ba iyon? Namangha ako sa kanya. Ngunit sinabi ko rin, aalis ka na bukas. Gusto mo bang manatili ako? Tanong ko. Nagulat siya. Oo, gusto kong manatili ka. Gusto kong ayusin ang lahat. Naramdaman ko ang katapatan niya. Ako rin. Gusto kong manatili. Umiti siya ng malapad. Pangako, hindi mo pagsisisihan ito. Inayos niya ang unan ko at tinakpan ako. Pagkatapos, hinalikan niya ang aking noo. Masanay ka na rito. Magandang gabi, Maya. Humiga siya sa sopa. Pinagmamasdan ko siya. Kahit nakapikit ako, alam kong nakatingin ka pa rin. Matulog ka na. Agad kong tinakpan ang aking mukha at ipinikit ang aking mga mata. Kailangan ko ng matulog. Kung hindi, magsisimula na naman siya sa kanyang mga hula na palaging tama. Ang bukang liwayway ang tunay na sugo ng kapayapaan at katahimikan sa isang payapang isipan. Kung saan ang bawat posibilidad ay sumisibol ng pagkamalikhain, kahit sa gitna ng mga imposibilidad. Naglaho na ang dilim, iniwan ang huni ng mga ibon at malamig na simoy ng hangin na pumupuno sa araw ng kapanatagan at sigla. Iminulat ko ang aking mga mata sa isang ganap na kakaibang tanawin. Inilipat na ako sa bagong silid. O, gising ka na. Magandang umaga. Lumapit sa akin si Xavier na may ngiti. Kung wala lamang sana ang ilang at di pagkakaunawaan sa pagitan namin, marahil nasabi ko na sa kanya na handa akong ialay ang buhay ko para sa gandang dulot ng ngiting iyon. Mukhang nakakahawa ang kanyang ngiti. Napangiti rin ako at sumagot, magandang umaga. Anong oras na ba? Tanong ko. 9:30 na ng umaga. Bakit mo natanong? Naku, pasensya na, ang tagal kong natulog. Bukas, sisiguraduhin kong maaga na akong gigising. At bakit kailangan mong gumising ng maaga simula bukas? Hindi magandang matulog ng huli. Kaya gigising na ako ng maaga mula bukas. Pasensya na sa nangyari ngayon paghingi ko ng tawad. Ang pag-aantok mo ay dulot ng mataas na dosis ng gamot na iniinom mo. Isa iyon sa mga epekto nito. At para sa kaalaman mo, kahit wala ang gamot na iyon, wala ni isa man sa bahay na ito ang magagalit kung matulog ka ng matagal. May mga taong hindi sanay gumising ng maaga. Hindi ako kabilang doon, ngunit naiintindihan ko kung gaano ito kahirap. Kaya walang sapilitan dito. Walang tuntunin na dapat mong sundin. Nga pala, bakit mo naisip na magagalit ako kung huli kang magising? Tanong niya. Kasi po, ang mga magulang ko ay ayaw na natutulog ako ng huli. Kailangan daw lagi akong gumigising ng maaga, kahit gaano pa ako kagabi natulog. Kaya nasanay na ako. Nang malaman ko ang oras ngayon, natakot ako na baka pagalitan mo ako. Salamat sa pagbabahagi mo niyan. At bagaman gusto kitang purihin sa pagiging tapat, sasabihin ko rin na wala ka na sa bahay ng iyong mga magulang. Hindi mo kailangang sumunod sa ganoong mga patakaran dito. Hindi mo kailangang matakot. Malaya ka rito.
Maaari mong gawin ang nais mo at higit sa lahat. Maaari kang maging ikaw. Ito ang iyong tahanan. Maaari kang kumilos ayon sa gusto mo. Walang husga sa iyo, sabi ko ng buong katapatan. Salamat sa magagandang salita mo, ngunit nagkakamali ka sa isang bagay. Hindi ito ang bahay ko. Sa iyo ito, sagot niya. Sana may paraan upang maipakita ko sa iyo ang nasa loob ko. Ngunit sa ngayon, salita lamang ang mayroon ako. At tandaan mo ang sinasabi ko. Ito ang iyong tahanan. Lahat ng narito ay para sa iyo. Maaari mong gawin ang nais mo. At maniwala ka, bumalik na ako mula sa aking paglalakbay sa pagkakasala nang hilingin mo iyon. Hindi ko ito sinasabi dahil sa konsensya o pagsisisi. Totoo ang bawat salita ko. Tinitigan niya ako ng may pagtataka. Parang nakakita ng isang bagay na imposibleng mangyari. Ibubuka sana niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit hindi na niya itinuloy. Marahil ay wala siyang mahanap na salita. Napansin kong madalas na itong mangyayari simula nang mapagtanto ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa tuwing naiisip ko siya, kusa akong napapangiti. Ang mga labi kong matagal nang hindi ngumiti ay muling bumabalik sa dating anyo. Ang kanyang tinig, ang kanyang malalaking mata, ang kanyang kutis, ang kanyang ngiti. Lahat sa kanya ay nakatatak na sa puso ko. Ginoong Garcia. Tawag niya na pumigil sa aking pag-iisip. Ah, oo. Kanina pa kita tinatawag. Hindi mo ako naririnig. Pasensya na. May sinasabi ka? Oo, gusto ko sanang bumangon at gumamit ng banyo. Sige, maingat ko siyang binuhat upang hindi siya masaktan. Ginoong Garcia, ano ang ginagawa mo? Dinadala ka sa banyo. Hindi ba halata? Oo, pero may wheelchair naman ako. Bakit pa natin pahihirapan ang bagay na iyon kung may kasama kang malakas at gwapong tagapaghatid, biro ko? Bahagya siyang napangiti. Anong gusto mong gawin? Banyo muna o magsipilyo? Banyo muna. Nasa labas lang ako. Tawagin mo ako kapag tapos ka na. Tumango siya at maingat na pumasok. Habang naghihintay ako sa labas, may narinig akong bumagsak sa loob. Agad akong pumasok. Ano nang nangyari? Ayos ka lang ba? Nakita ko siyang nakatayo, may hawak na sipilyo. Nahulog ang toothpaste sa sahig. Pagtingin ko sa kanya, punang luha ang kanyang mga mata. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang balikat. Ano nang problema, Maya? Ayos lang ako. Nanginginig niyang sagot. Kung ganoon, bakit ka naiiyak? Pakiramdam ko. Wala akong magawa. Hindi ko man lang mabuksan ang toothpaste. Hindi ko rin mapulot. Kailangan ko ng tulong kahit sa maliliit na bagay. May tumulong luha mula sa kanyang mata. Pinunasan ko iyon. May mga pagkakataon talagang kailangan natin ng tulong. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Huwag mong tingnan ito bilang kahinaan. Oo, may bali ang braso at binti mo ngayon, ngunit maaari ka pa ring maging masaya. Isipin mo na lamang na may kasama kang tagapaglingkod buong oras. Ako iyon. Gawin mo itong masaya. Maaari mo akong utusan anumang oras. Ipinaliwanag niya sa akin sa pinakamaamong paraan na ang mahalaga ay kung paano natin tinatanggap ang problema. Alam mo, mahusay kang magsalita. Magtiwala ka, pinipigil ko pa ang sarili ko kapag kasama kita. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa atin dito, sabi niya nang may bahagyang ngiti at pahiwatig. Nagkunwari akong hindi ko naintindihan. Ano ang ibig mong sabihin? Wala iyon, aking inosenteng anghel. Sipilyuhin muna natin ang iyong ngipin. Kinuha niya ang toothpaste at sipilyo. Buksan mo ang bibig mo. Ano ba, kaya ko iyon. Akala ko may tagapag-alaga kang gumagawa niyan para sa iyo, biro niya. Huwag kang mang-asar. Ngunit sumunod pa rin ako. Maingat niya akong sinipilyuhan, tinulungan maghugas at inayos. Pagkatapos, pinaupo niya ako sa kama at inihain ang almusal. Masarap ba? Tanong niya. Napakasarap, sagot ko. Ngunit napasinghap ako sa sarap. Huwag kang gumawa ng ganoong tunog, mahinang sabi niya. Hindi ko siya pinansin. Pinunasan niya ang aking bibig na parang bata ako. Pwede mo ba akong tulungan? Nandito ako para sa iyo, ginang, sabi niya na yumuko pa.
Pwede bang tumigil ka na dyan, natatawa kong sabi. Kinuha niya ang aking telepono. Marami kang mensahe at 119 na tawag. Kaninong galing? Nakalock. Ikaw na tumingin. 150898 sabi ko. Iyon ba ang password? Oo, yon ang password. Labis siyang nagulat. Hindi ako mangmang, sabi niya. Kay John lahat. Napansin ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Tawagan mo siya. Tinawagan niya at inilagay sa speaker. Bago siya umalis, hinawakan ko ang kanyang pulso. Ano na, Maya? Nasaan ka? Napaka-irresponsable mo. Galit na sabi ni John. Bago ako makasagot, sumingit si Xavier. Huwag mong tataasan ng boses ang asawa ko. Nagulat si John. Pinahinto ko si Xavier. Pasensya na, naaksidente ako, paliwanag ko. Pasensya na rin, sagot ni John. Nag-usap kami tungkol sa trabaho. Nang tawagin niya akong mahal, napansin kong nagbago ang mukha ni Xavier. Hindi ko alam kung bakit. Matapos ang usapan, tinanong ako ni Xavier. Maaari mo bang ipaliwanag ang lahat? Una sa lahat, hindi siya lalaking iyon. Siya si John. Kaibigan ko at profesional na tagapamagitan sa aking mga freelance na proyekto. Nanatili siyang nakatayo, tila naguguluhan sa aking sinabi. Sa susunod na kabanata, lalong lalalim ang tensyon sa pagitan ni Maya at Xavier, habang unti-unting lumalabas ang selos at tunay na damdamin ni Xavier. Kasabay nito, maaaring masubok ang tiwala ni Maya habang mas nagiging komplikado ang ugnayan niya kay John at ang kanyang pananatili sa poder ni Xavier. Kaya abangan natin.